Hello sa inyong lahat. Kung saan man kayong parte ng mundo, kung saan man sa Pilipinas, sa buong universe, hello and welcome once again to my kusina. Nandito na naman tayo para magluto ng isang espesyal na ulam. Masarap at kayang-kayang gawin. Maswerte tayo ngayon dahil nagpadala ng ayuda sa akin ang aking mahal na kapatid na doktora. Alam mo, pag nagsha-shopping yun, palaging may bit-bit para sa aming magkakapatid. Napaka-generous talaga. Thank you so much, Docky. Nagpadala siya ng lengua. So, ang lulutuin natin ngayon ay lengua in cream tomato sauce. Usually, ang nanay ko kasi pag maglilengua, ang ginagawa niya, dahil siya ay may Spanish blood, lengua estofada o kaya yung lengua na pastel. Pero ito may slight variation lang. We're going to do this with creamy tomato sauce. So ito ay nalinisan na. Okay? Ito ay dila ng baka. Okay? Medyo ang cute nga, ang liit just enough for 2 or 3 people sa amin ni tatay. Ito ay pressure cooker ko ng 40 minutes kasi gusto ni tatay ng melts in your mouth. I mean, sino ba man ang ayaw ng melts in your mouth? Tandaan lamang na pag magluluto kayo ng dila, pakukuluan nyo muna, tapos itatapon ninyo yung unang kulo dahil nandun lahat malabas yung mga hindi kagandahan, mga impurities, tapos pakukuluan ng pangmatagalan. 40 minutes sa pressure cooker. Let it cool down, tapos pwede na natin siyang hiwa-hiwain into slices. Not too thin kasi baka mamaya madurog siya dahil pakukuluan pa natin ito. Ang ating mga ingredients para sa ating dish ngayong gabi, medyo marami pero these are the things that you can find in your cupboard. Meron tayong, of course, the usual, yung ating mantika. Meron tayong bawang, sibuyas na panggisa ng ating dila. Meron tayong toyo para pampalasa, mga salt, pepper, celery, that's very very important, tomato sauce, bell pepper, cheese, mushroom soup, yung nasa nabibili sa lata, at cream, yung broth na pinakuluan natin ng dila, and of course, butter. So ngayon, mag-uumpisa na tayo. Pinainit lang natin sandali ang ating stove. Igigisa muna natin yung ating dila. This is olive oil. Kaya natin nilalagay ang olive oil para hindi masunog yung ating butter. Para medyo creamy siya. Kasi creamy ang gagawin nating version ng ating dila. Unahin natin yung ating onions. Add tayo ng konting garlic para malasa. Our celery. If you want to make a good stew or a good soup, ang triumvirate talaga niyan is onion, celery, and carrots. Wala akong carrots ngayon at nagtitipid ako. Okay, mahal na carrots. So, pwede na to kasi malasa, ang dami nating ingredients. Masarap na to. So, isa-sweat lang natin itong ating base, no? Which is garlic, onion, and celery. Napakabango! Pag nangamoy na yung inyong mga vegetables na ganyan, ilagay na natin yung ating pinakuloang dila. Huwag natin siya masyadong haluin. Ganun-ganun nilang natin kasi malambot, baka madurog. Lalagyan natin siya ng konting toyo. Para pumasok, may flavor na yung ating dila bago pa man din gawin natin yung sauce. Sa years of cooking ko, na-realize ko na mas maigi yung toyo kaysa sa salt kasi parang may umami flavor siya. So, ganito yung ginagawa ko whenever I cook dila. That is my Asian thing. And of course, pepper. So, ngayon pa lang, malasa na yung ating dila. So, huwag natin siya masyadong galawin. I-low natin kasi baka madurog siya. Now, the next thing na ilalagay natin is our tomato sauce. You can use tomato paste. So, let it settle. Medyo nag-heat na yung ating tomato sauce. We will put our canned mushroom soup.
Hindi ako maglalagay ng asin muna because very salty itong mushroom soup. So, tsaka natin i-adjust. Kailangan natin maglagay ng ating broth. Ito yung pinagkuluan natin ng ating dila. So, yan. Low fire lang tayo, ha? And then, after this, add natin ng konting cream. Kasi, creamy na yung ating mushroom. Ilalagay natin ang ating cheese. Again, para to add to the creaminess. Nakakapagpalapot itong cheese at nakakadagdag sa alat. So, if you notice, hindi ako naglagay ng salt. Okay, as I said, ito, eksakto to sa aming tatlo. But if you want to extend this at gusto ninyong maglagay ng more laman, you can use button mushrooms, canned or fresh. Masarap din yun. Let it boil for a while pero low lang. Tapos tutukan ninyo kasi may tendency itong dumikit, yung dila. And nga pala, if you're going to ask me kung nagtitipid kasi medyo may kamahalan ng dila, you can also use dila ng baboy. Although mas maliit siya, tsaka hindi siya kasing tender. But then again, you can use this recipe, palambutin nyo lang ng maigi. But of course, ang pinakamasarap talaga is the dila ng baka. And of course, ang huli natin ay ang ating bell pepper. You can use red or green bell peppers. Mas maganda nga both para lalong-lalo na pag ito ay dadalhin ninyo sa potluck or what, maganda siya. Red and green, so festive. And it's done! And we're ready for plating. Tikman natin, ha? Wow, wow, wow. Parang may kakasal sa hotel. Ganun yung lasa niya. It's really good. Ngayon, if you want this to look more festive at kung may extra budget tayo, ang aking version nito, pag may party, lalagyan ko pa syempre ng more bell peppers. Lalagyan ko pa yan ng potato, ng carrots, ng olives, para punong-puno siya, talagang yayamanin. Pero since kaming tatlo lang naman ang kakain nito, ganun din ang lasa noon, okay? Balik tayo dito sa ating sauce. Don't worry, gumawa ako ng maraming sauce because ito ang ilalagay ko sa pasta noodles ng anak ko bukas. I cooked lengua for her and then tomorrow, she's going to use this as her pasta sauce. So, again, if you want to learn more about practical cooking, meaning masarap, hindi masyadong kamahalan, please come and visit our Cucina because pag nandito ka, marami kang matututunan. So, like what I always say, please encourage your friends, your relatives to subscribe, like, comment, share, para masaya tayo. And also, sumulat kayo sa akin kung anong gusto ninyong iluto ko. Actually, maraming nagre-request, kaya lang hindi ko mapagsabay-sabay lahat. So, one at a time, para may idea ko kung ano yung gusto ninyong makita dito sa ating channel. Ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating. Kahit wala tayong masyadong datong. Mahirap nga ang buhay, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng kumain ng masarap. Yan ang mantra ng mga Cucinatic. Okay? Papakainin ko muna yung mag-ama ko, ha? Pagkatapos, mag-aaral ako ng mga bagong recipe. Till next time! Pack up! Elmat!